held on tight every night. Distance tried, but love stayed strong. Kay Lord, di kami pinabayaan kailan na. Cheer through every call. God's grace carried. When time tried to break our plan, He showed it. We've been through fire, we've been through rain, but His love kept healing the pain. In every test we faced through the faith. Ich liebe dich, my heart will stay forever with you. Come what may, God roll. So, napanood nyo ba guys? Nag-on na siya. So, magsuot tayo ng ating huwagang mata. Hindi masyadong malinaw. So, ayan ko lang guys ha. But he did not, ayan ito to. Kompleto tayo. God gave you a promise, but the fulfillment seems delayed. So, Now, diba? here's what we learned from the life of David. God's promises may take years, but His timing is perfect. So, may mga instance na kiniklaim naman natin yung promise ni God, diba? Hindi naman tayo doubt doon, kiniklaim natin. But, sometimes, yung promise ni God sa atin ay, it seems, sa atin as human, gusto talaga natin is, okay Lord, promise mo naman to, fulfill mo na to in the next 2 days, in the next few months, in next year. So, na-learn ko siya at nag-remind sa akin na in my past, na ang dami naming pinagdaanan, yung struggle namin, na alam mo yun, yung sa life ni David, na hindi siya yung instant na okay, gagawin na tayong king, gagawin ko na siya, o gagawin na kitang king, yun, ganun. So, sometimes, our journey, may tinuturo pa si God. So, it reminds me na nung time na yun na, already is, guys, prepared, and yung kulang na lang sa akin ay passport na lang talaga guys, kasi mag-change ako ng aking surname sa aking passport. Yun yung kauna-unahang ID na iba yung aking surname. So the rest is SS, PhilHealth, Pag-ibig, bank account, whatsoever, lahat ay in my singleness before. So ito lang yung passport, yung kakaiba. Yung nagamit ko talaga yung kanyang surname. So, I need to change that. And waiting ako na ma-change yun at may problema dahil na iba yung pagkaintindi ko na ilagay ko doon yung ibang status. So, nag-wait kami guys ng 1 year. Take note, 1 year kaming nag-wait. So, nakita yun ng mga friends ko paano ako umiyak sa harap nila, yung kakain kami na hindi ko makalimutan yun. I'm so down na sabi ko, Lord, promise mo naman to, binigay mo na lahat, nag-grant na lahat, so ito na lang Lord, bakit hindi mo pa maibigay-bigay? But si Lord kasi meron siyang perfect time, meron siyang perfect kung anong hiwaga ang kanyang alam sa buhay natin. Siya lang talaga guys ang nakakaalam kung i-grant niya ito ngayon, this year, tomorrow, or the next week, or the next month. Siya lang talaga ang nakakaalam. So, when I look back, kaya pala dinelay ni Lord yun. Kasi, if natuloy yun, ano kaya ang mangyari? Kung natuloy yun, tapos lumipad kami, tapos, and then, pag nandoon na kami, ay wala palang, yung trust namin sa tao na yun, hindi pala natuloy yun, or nagka-problema pala, tapos lumipad na kami. So, 3 pa kaming lilipad. So, i-imagine mo yung hassle na yun na kung natuloy yun. So, ito yung part na bad side sa mga pangyayari sa buhay natin. But, si Lord sa atin, naghaharang ng mga bagay na ikasasama natin. So, siguro alam talaga ni Lord yung puso ko na, Lord, kung hindi mo to i-grant, or kung hindi mo to ibibigay sa akin, Lord, to the na talaga ako, alam mo yung limit na talaga, hindi ko talaga kakayanin yung kung mangyari yun. So, kaya siguro dinelete niya yung passport na yun, kasi alam niya na wala na talaga guys, that's the last na talaga yun na
ayaw ko na talaga. Kumbaga, ano na ako, kota na ako. So siguro alam ni Lord yun kung saan lang tayo eh. Alam ni Lord yung limit natin eh, kung hanggang saan lang yung kaya natin. Kung hanggang saan lang yung pasensya natin. Alam ni Lord talaga yun kasi siya nakakaalam ng lahat ng bagay sa atin. Kahit nga yung buhok natin alam niya kung ilang piraso ang nalalagas at ilang piraso ang natira. So imagine mo yun, how much more hindi alam ni Lord yung mga pangyayari sa buhay natin. Hoy, nakaka-amaze at nakakaiyak. So ito pag next. Think about David. He was anointed as a teenager, but he did not become king right away. David, Di ba? Hindi inanoint na siya, yung bata pa lang pinili na siya eh, di ba? Yung mga kapatid niya, sabi niya, "Mayroon ka pa bang anak na kasi wala dito yung i-anoint ko, wala dito yung sinasabi ni Lord sa akin na magiging king soon. Mayroon ka pa bang anak?" Kasi tinago nung papa niya yung si David eh. Kasi siya ay maliit, bata pa, teenager pa. So sabi ni papa niya, mayroon pang isa. So, nung pinakita niya yun, kung nagbabasa tayo ng Bible, alam natin yung story ni David. Nung pinalabas na siya, binigyan na siya agad ng coat. Kumbaga, siya na yung anointed one. Siya na yung magiging king soon. But, hindi pa nung araw na yun. So, ilang taon pa ba? waited Takes roughly years. about 15 years between his anointing and his full kingship. Why? Because his rise to power or his rise to becoming a king was not political luck, but covenant fulfillment. See? God was shaping him. He was formed. God is shaping him. So, ito talaga guys, it's... Nung nakinig talaga ako, sorry, nung napakinggan ko talaga to, it's... Strike. Ano ba yun? Tumama talaga siya sa aking kaibuturan ng aking puso. God wants to shape me more. And, kasi, sabi ko, ano ba yung gusto mo pa ipagawa? Ba't nandito pa ako? So, siyempre nakikita ko yung anak ko, yung ano ko sa church, yung ministry ko sa church, how yung, alam mo yung mga kasama natin sa church na kailangan pa talaga ng alam mo yun, kabady-bady. So, and then some of my friends also na parang inaano nila ako na I need pa nila ako, wag mo na ako umalis. Siguro nga yun ang inaano ko na, Lord, baka hindi pa tapos yung mission ko dito. Meron ka pang ipapagawa sa akin at meron ka pang talagang tinuturo how to become kung ano yung gusto mong magiging ako sa pag-alis ko. So, I can feel na mayroon talagang ginagawa si Lord sa akin kasi nung naglalakad ako sa market, may hindi na ako nasalubong kasi naghanap ako ng table. And then, may nakausap ako at sabi niya, pwede akong mag-share ng table. Sabi ko nga, sige, share na lang tayo kasi ako lang naman mag-isa at bumili siya ng food. May food din ako. And then, nag-share kami and hindi ko na naiisip yung mga tulad noon, ibang-iba. Yung talagang natutuwa rin ako kay Lord kasi iba-iba na talaga yung pag-shape niya sa akin. To God be the glory. Kasi dahil sa ginawa niya sa buhay namin, sabi ko nga sa partner ko, He makes more beautiful pa sa nangyari sa Hong Kong yung gagawin ni Lord sa amin. So, pinapakita ni Lord yung mga papagawa niya sa amin, lalo na sa asawa ko. Ngayon, busy din siya sa ministry. And the same time, kahit hindi kami guys nag-uusap ng mahaba sa gabi dahil may work siya and then iba yung oras namin. Thankful ako kay God dahil yung foundation namin sa kay God. At saka kahit kunti lang yung oras namin dahil iba yung oras ko. Napaka-intimate nung aming usapan dahil sa mga ginagawa ni Lord sa buhay namin. So ito pa. God was preparing him for the weight of his calling. Diba? And the same is true for you and for me. You and I might be in a season where we're asking, Lord, when? How long? But here's it. When? How long? And everything is okay. Everything is only this one thing na hindi pa talaga dumating. So sabi ko, Lord, kailan ba?
sa atin kasi as tao, atat na talaga tayo kasi meron tayong siniset na limit. So, ang limit ko nga is January lang eh. January or December or January, and then now it's already March. And then now when I realize, sabi nga kagabi, nag-uusap kami when I share this message from Pastor Ponsalan, he cried also because hindi natin alam ano yung plano ni Lord. Meron tayong sarili-sariling plano, pero si Lord may sariling plan, may sariling perfect plan for us. Kung kailan niya tayo, okay, go. Kailan niya tayo, stop. You just stay here. I need you here. So, sa buhay natin, sometimes, we need to pause, hihinto tayo at magbulay-bulay yung salita ni God na, ba't ako nagmamadali? Di ba? Lord, kaya sabi ko nung napanood ko to, thank you Lord, kasi kahit nasa social media, anumang platform, you remind us na ito yung plano ko eh. So, when I realize, when nag-uusap kami kagabi, sabi niya, it's sad when always every day he cried. Oh, bakit wala pa ako, Lord? But yung salita ni Lord nagko-comfort sa kanya na sad, but we know na may plano si God sa amin perfectly. Perfect na plano ni God. And then na-realize niya din na sabi niya, kung na-grant yung visa ko just in a few weeks, dahil 6 weeks yung pinaka-limit. Kung na-grant yun and then nag-book kami ng ticket, and then syempre, kumbaga mag-choose kami ng ganitong flight o whatsoever. So nagkaroon ng gera sa, di ba? So close ang airport doon. So of course, meron naman tayong alternative. But seems na God protect me for that disaster, for that, how come if na nangyari yun and then nagkataon na andun ako, how? So I got tears, and it's so overwhelming na, Lord, napakabuti mo dahil ikaw talaga nakakaalam ng lahat ng bagay. You know the best for us, sa mga anak mo. Then ito pa guys. Trust in God's long process. Long! Because waiting seasons are not wasted. Waiting season is not wasted. When I realized I have one wedding attended in Tagaytay, and I can share my small story there, that I was married last 6 months only, and we don't have time to spend together because she need to go back, and because he got work, and the plan is after the process of the visa, I will go there. Some they can't imagine that. Some they can't understand why you get married and then you stay here in just 1 month or 4 weeks, then you don't have husband. But it's makes me comfort that hindi nila nakakita yung alam mo yung I'm so worried because yung husband ko wala dito and then nandito lang ako. Nakikita nila yung still yung goodness ni God, yung glow na, you are not desperate. But you still glowing and blooming and, inspired and in love sa, makikita nila for me na hindi naman ako katulad ng, alam mo yun, nakikita nila na pag walang asawa. So, I'm still in love. In love? Ano ba yun? Hindi ko alam ano nakikita nila. And I have time to share sa ginawa ni Lord sa amin. So, they know that we are in a long distance relationship, and they have also that kind of relationship, so I can share and we can relate, and people will amaze, oh really, you long distance relationship, how it works.
it is because of God's grace only. So, see, si God na talaga na. Si God, perfect yung mag-glorify. Kung sinabi mo lang ganun, they are like, wow, not everyone can do that. Oh, di ba? English yun. Okay, next. They form the person God intends you to become. So instead of despising the delay, lean into it. God Yes. Despite of delayed or some no, not now, later. So, I continue yung na kasama ko doon, no, na kumain at nakaupo kami sa isang table. I'm so amazed also with my sa self ko na I can straight ask to this lady and hindi ako nag-hesitate na kumbaga naramdaman ko yung kakaibang ako na hindi ko rin siya maintindihan. And you know guys, this person is Iranian. And so very very timely dahil yun ay gera doon. So I have opportunity to ask her, plan mo pa ba bumalik? And then about the religion, the Muslim. Are you Muslim or you are already now a Christian? I said, yeah, I'm a Christian and I'm really enjoy the Christianity here in the Philippines. And then, nafe-feel ko na hindi siya close-minded dahil we discussed the Christian view and napunta kami sa Word ni God na I said, sa isang blink lang, isang ganyan lang, mawala ang lahat. So, we need to trust God, we need to accept God, we need to give time to God, repent and accept Jesus Christ kasi in a twinkling in no, isang snap lang wala na tayo sa mundo, di ba? Kumbaga, ano pa ba ang magagawa ng mundo sa atin? Ano pa ba ang magagawa ng pera natin, di ba? Kung wala tayong Jesus sa life natin. So, I think very timely yung pag-met ko sa kanya and we have a nice conversation and nakashare ako ng gospel sa kanya and he very proud na dito siya sa Pilipinas na hindi na siya doon nanirahan sa bansang laging may giyera. So, and na-realize ko din na tayong mga Pilipino, marami tayong sinasabi na ang bansa natin ay wala ng pag-asa. But some of people, they are blessed to have here in the Philippines. So, yun yung tinuro ni God sa akin. And then I said, Lord, sorry, kasi sabi ko, ayaw ko na sa Pilipinas kasi sawang-sawa na ako and kutam-kuta na ako sa mga ginagawa ng mga offices and some government government offices sa akin. So, but, yeah, ang daming tinuturo si God sa atin. So, ito pa guys, let me be lastly. working deeper than you can see. Let me God, leave you working with this deeper. question. We cannot Where see. in my life am I waiting for God to fulfill a promise? And how is He forming me during That that wait. wait? Diba? How God for forming us while waiting time. So, paano tayo hinuhubog ni God? Kung ano yung tinuturo niya sa atin, let's embrace, gawin natin kasi merong perfect time si Lord sa atin. So, ikaw man na nakikinig, nanonood, na andyan ka sa waiting time, waiting journey mo, just embrace yung waiting time na binigay ni Lord kasi mayroon pang tinuturo si Lord sa atin. Kasi, hindi niya inalaw yung mga bagay na yun kung wala siyang plan. Wala siyang tinuturo sa atin. So, just embrace, enjoy, and don't lose hope. God is working on it. So, yun lang ang ating video for today. Noong dami ko lang sinasabi and I'm so blessed. Nandiyan kayo lagi and I'm so blessed this community in my YouTube channel na kahit kunti lang nanonood guys, I can express my feeling, I can express my faith, I can express my love, and I can express what I feel, paano mga pangyayari sa buhay natin, sa mga nangyayari sa mundo. So, yun lang guys. Stay sa faith natin kay God, be strong, and be faithful. Yan. So, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating madami pang video soon. Thank you so much and God bless everyone. Bye!